Nandito tayo sa bahay ni Congressman Pulong Duterte. Ano, kami nagbabantay dito, naka full alert, full force. Ayan. So, study tayo sa mga legal requirements in the implementation of search warrant. So, kung may mga bisita man na dumating dito sa bahay ni... So, ano to? Search warrant ba? Okay? Search warrant ba? O warrant of arrest? So, tingnan natin. Congressman, kasi meron tayong mga naririnig na mga chismis. So, kung mayroon pa mga bisita na pumunta dito sa bahay ng ating butihing Congressman Pulong Duterte, so naka-full alert po dito mga staff po ni Congressman Pulong Duterte. Ayan. Ayun. So, hindi natin alam ang possible na mangyayari. So, mas okay na nag-iingat mga boss. Yun yung problema eh. Ayun yung problema. Oh. Nakabase kayo sa chismis. Kasi ang pagkakaintindi ko dito sa video na to mga pre, meron siyang kumbaga merong posibleng pasukin ang bahay ni Pulong dahil merong search warrant. So yun, babantayan daw nila. Okay, ano bang magagawa nyo? Halimbawa lang may search warrant nga mga pre. Ano bang magagawa ng mga to? Search warrant yan eh. Siyempre, galing sa korte yan. Kailangan respetuhin yun kung may search warrant, di ba? At bakit yung babantayan? Nakabantay ba kayo para pigilan? Anong lang? Kayo ba yung nagbabantay dyan para pigilan yung pagpasok ng mga kapulisan in case na meron ng search warrant? Nakabantay daw eh. Magagawa nyo? Kita nyo dito mga pre. Tingnan nyo. Kita nyo yan? Nasa labas lang po sila, tapat ng bahay ni Pulong. Hindi nga kayo pinapasok eh. Sabi niya, mahal na mahal ko ang mga Duterte. Tangina, nandyan nga lang kayo sa gilid-gilid, oh. Diba? Ngayon mga pre, pagkakaintindi ko dito, may search warrant, hindi po warrant of arrest, okay? Kasi ang kumakalat sa social media ay warrant of arrest, no? Base dito sa sinabi ng taong ito, mga pre, no? Search warrant. Okay, so panoorin po natin, bigyan po natin ng reaksyon itong video ni Pulong, no? Tingnan natin kung ano yung reaksyon niya na dahil nakatanggap siya ng chismis na yung kanyang bahay bibisitahin di umano. Tingnan natin yung reaksyon niya. Okay, tuloy natin. May bagong aso na naman ang bangag na pamilya. Matibay yan, matibay. Matibay yan siya. May aso na naman daw yung bagong bangag na pamilya. Di ba yung bangag pamilya nyo? Di mo alam yun? Pamilya nyo yung bangag. Tapos papasa nyo yung kabangagan nyo. Yan tayo eh. Yan tayo eh. Pamilya nyo yung bangag. Bakit? Bakit ko nasasabing bangag? Ikaw, umiiyot-iyot ka ng fok-fok. Ano pong tawag doon? Ano pong tawag doon? Di ba kabangagan yan? Pumapatol ka sa mga makakatim babae? Di ba? Pumapatol ka? Kaya yung kabangagan nyo, please lang, huwag nyo ipasa sa ibang tao. Matitino yung inaakusahan nyo. Ha? Kayo itong bangag eh, pumapatol sa pokpok eh. Di ba? Kaya please lang, mahiya ka naman Pulong sa sarili mo at pagmumukha mo. No? Batas yan eh. Kung may search warrant, dapat talagang may patupad yan. Diba? Kung wala ka naman tinatagong kasamaan, bakit ganyan ka mag-reaksyon? Ganyan yung reaction mo. Diba? Para bang galit na galit ka na nagkaroon lang ng ganun, bibisitahin ka magagalit ka na. Ayaw mo nun? Bisita yun eh. Wag namang ipagtaguyan yung bisita kung meron man. Tuloy natin. Yung kanang matibay diha nga tao nga magbisita-bisita, isa ra ako ikasulti nimo. Pagdating ng panahon. Pagdating ng panahon, susunod kayo sa Hague.
Kasi pag bumibisita ka, balita ko, matibay ka, nagpo-full battle gear ka. Hindi ko alam kung sino yung tinutukoy niya. Sino kaya yun mga pre? Comment nyo nga. Pagdating ng panahon na may kaharap ka na naka-full battle gear, Si General Torre ba yung tinutukoy nito? matibay ka man kaya, huwag kang pumiyok ha. Yes. Meron pong usapin ngayon, sir, circulating, no, na ang mga kababayan natin na sumusuporta sa iyo, nababalaka sila o nababahala sila kasi Ayaw nagisig Bisaya. Huwag kang magbisaya. Itong mga DDS talaga nun, di marunong magtagalog. Simple na nga lang yan eh. Tinuro naman sa inyo yan nung nag-aaral kayo. Diba? Mahiya naman kayo sa pagbumbukaan nyo. Ay, nako. anytime daw bibisitahin ang bahay mo kay Mayor Baste at saka sa KOGC din, sir. Ano po yung masasabi mo dito? Bibisitahin? Bibisitahin po ang term, sir, para politically correct, sir. Bibisitahin. So, kisay mo bisita. Ngayon ko lang yan narinig, Alvin, no? Pero kung may bibisita, if that is politically correct, so ko kasabot, ana, bibisita ko, pero politika na. Kung may bibisita, narinig ko kanina lang ding umaga, nakita ko yung may nag-post na vlogger ng tiga Davao, si Boss Mil man ata yun. Yes, sir. Nakita ko, yun, nagtatanong-tanong ako, may bagong aso na naman ang bangag na pamilya. Matibay yan, matibay. Matibay yan siya. Nakilala ko rin yan noon, way back. Pinakilala sa akin. Parang hindi yata si General Torre yung tinutukoy ni Iyot Mananaw. Sino kaya? Sa tingin nyo, may idea ba kayo? Comment nyo nga mga pre para mabasa naman natin yan. Diba? Alam mo, Pulong, huwag kang magagalit kung bibisitahin ka. Diba? Dapat, kung yun yung proseso pagkakaintindi ko kasi, search warrant. Kung may search warrant man, rumespeto. Diba? Huwag matakot. Manggigigil ka eh. Porkit lang may bibisita, magagalit ka na sa pamilya ni PBBM. Sasabihin mong aso ng pamilya ng bangag ng pamilya. Halata naman kung sinong bangag. Ikaw, number 1, ikaw yun. Kaya please lang yung gawain ninyo na pagiging bangag nyo. Huwag nyo nang ipasa sa iba. Kasi gets ko na, naintindihan ko na, Pulong. Yung sinabi ni Nino Barsaga, mga utos. Okay, ng Duterte administration sa kanya noon at palaging sirain etong si Lene Robredo. So gets ko na. Kanang palusot. Way back 2017 nata, yung matibay na tao na yan. Intindihan naman natin kasi may galit yan. May galit kasi ang napag-alaman ko noon, nung nagpakilala, gustong mag-apply sa isang posisyon sa gobyerno, napag-alaman namin na corrupt, kaya hindi natanggap. Galing magpaikot ni Pulong, ano? Ganito kasi yan. Napag-alaman nyo siguro na itong taong ito hindi pabor sa inyo. Kasi yung pangungurakot ng pamilya ninyo mabubuking pag siya ay nakaupo, nabigyan ng posisyon sa gobyerno, kaya hindi nyo pinayagan. Sila ilang mga tinanim-taniman nyo ng kung ano-anong katarantaduhang kasinungalingan na kaso-kaso na yan. Diba? Then, tingnan nyo, yung nangyari ngayon kay Dilima. Napatunayang wala siyang kasalanan. Tapos ngayon, sasabihin mo kung sino man yung tao na tinutukoy mo, korap yun. Ako, hindi po ako naniniwala basta Duterte yung nagsabi. Maniwala pa ako kaya hindi kayo pumayag kasi yung pag nanakaw ninyo, bubukingin ang taong yun. Yun yung klaro dyan. Naku po. No? Alam mo naman to si Presidente Rudy. Pag iimbestiga, pag sa corruption ng tao, erase ka na agad sa mundo niya. Erase ka na agad kung alam mong bubukingin mo yung pagnanakaw ko. Erase ka na agad. So, maintindihan natin kung may galit yung bibisita. Pero matibay yan siya. Siguro ngayon, nagkaroon ng sa Binisaya pa higayon
na magkapera, binigyan siguro ng palaka dyan sa Malacanang na smuggler ng maleta. So, pero alam mo, Alvin, ang paano ba to sabihin? Yan magbibisita ka sa isang bahay, ay mag-search siguro sa bisita god eh. Ganun siguro, sir. Murag ana siguro ilang pasabot. Search warrant. Siyempre, magkinahanglan man nag mga warrant, na ana, gikan sa judge, gikan sa... Ang tanan mo partisipar diha. Basta inimbento gani ng inyong pagbisita sa among mga balay. Sugod sa judge na nag-issue o sa mga abogado nga ni appeal ng mga iro ni Matibay, ang mga ganang matibay na tao, pailad ro na namog kaso dismarbet pag-abot sa panahon. Ana rana bin. So gaganti pag abot sa panahon. Pag sila na daw yung nakaupo. Gets nyo yun? Gaganti. So magpapail ng kaso. Pagdating ng panahon. Di ba? So, maliwanag po dito mga pre. Kaya gusto nilang mag-press itong si Sara Duterte. Para lang gumanti ng gumanti. Lahat ng kalaban nila gagantihan. Hindi na po magtatrabaho yan. Ha? Oo. Ang trabaho po niyan, gaganti. Kaya, kung siya man ang mananalo bilang presidente, lubog po yung Pilipinas. Pilipinas po yung lulubog, pero sila timpayaman. Oo. Ganun po. Kabalo ka, alam nyo, no? Isa lang hilingin ko, tama pala, James. Og imo ni makitaan karon sa imong Facebook. Palihog lang, isecure daan ang akong mga ginamos ug akong kusahos nga kabaw nga gikan sa akong mga parintis Danau kay hinaguan na nila. Tagua daan kay basig ilaha pang hilabtan. Unya, ato ni sumpayan pa. Kay mo bisita man ka sila sa akong balay. Maura dito kinahanglan ma-secure yung ginamos ug akong kusahos nga kabaw. Kay lisod kay nang kusahos nga kabaw buhaton des Danau. Alam mo bin, itong bangag na administrasyon na ito, kung hindi na nga nila kaya, kita man nato, di na nila malimod ang ilahang corruption, nagsugod pa sa budget atong 2023. Ang corruption kasi nag-start sa tatay mo. 2016, si Sara Duterte mismo yung nagsabi niya. Diba? Kasi bago sila umupo, sabi niya, bago kami umupo ni BBM ng City BBM, pagkapangulo, siya vice, may corruption na daw, may maleta na daw, may maleta issue na. Sino ba yung kaupo nun? Di ba tatay mo? Simple lang po yan, huwag po nating masyadong talinuhan. Simplihan nyo lang po yung pag-iisip. Di ba? Simplihan nyo lang. Pero kung one-sided ka at puro kasinungalingan yung kakampihan mo, good luck. Good luck sa'yo. Mababa na nga yung level ng utak mo, kumampi ka pa sa mali, lalo kang lagapak. Di kahihiyan ka, pati buong pamilya mo, isang malaking kahihiyan. Di ba? Klaro lang tayo. 22, 23, antod, tanang budget. Ang ilang corruption sa flood control. Klaro man kita man mo mga tao. Kana di na gani malimod. Kabalo ka ng elitista. Na og di na niya kaya sagangon ang tanang labay sa iyaha, magpalaban dayon og iro. Ana na ang among tan-aw sa ilaha sa mga Bisaya. Dili tanang Bisaya, ako Bisaya man ko mo. So pag hindi na daw kaya, palaban dayon og iro. Kumbaga, kung hindi na daw kaya, kukuha ng ibang tao para yun yung magdedepensa. Kung imagine natin, mayayabang kayo. Okay? Mayayabang kayo. Ngayon, nung hinamon kayo ng duelo, wala ni isang nagpakita sa inyo. Boxing, wala. Walang nagpakita sa inyo. Yeah? Kasi kayo yung amo na maraming aso, pero takot pa rin kayo kahit marami na kayong aso. Diba? Ang yayabang nyo eh. Ang yayabang nyo magsalita. Mag-invento ng salita, diba? Ang galing. Una akong tan-aw sa ilaha. Kanang di na gani nimo kaya, di na nimo malimod. Mao na nga magpalaban din kag iro. Mao na mga elitista. Ay di ba kayo hindi nyo na kaya? Ano nangyari?
Hindi nyo na kaya. Ginawa nyong human shield yung mga DDS. Nung susunduin na si Digong, pahig. Ayun yung mga aso. Pinrotektahan ko nung si Digong. Wala namang nagawa. Akala ko ba matapang? Asan? Muntik na makaladkad ni General Torre, di ba? Ay, nako. Labi na ning mga elitista nga pangit, di mo pagkugwapo, pero mas pangit yun sila. Dagway akong ginasulti ha. Pangit sila dagway, pangit og batasan, kawatan pag yun. Oh, pinatamaan mo na naman yung sarili nyo. Tulong naman. Mahiya ka naman sa sarili mo. Ikaw naman talagang hilig mo bumanat sa sarili mo. Huwag naman ganun. Sus Mariusep. No, kanang wag yun. Mawag yun na ilaha. Palaban day nag mga ero. Anam mga dato. Ug di kaya tagay kwarta na diretso bisitahi. Ano man na. Kung kanang matibay diha nga tao nga magbisita-bisita, isa ra ako ikasulti nimo. Pagdating ng panahon, kasi pag bumibisita ka, balita ko, matibay ka, nagpo-full battle gear ka. Pagdating ng panahon na may kaharap ka na naka-full battle gear, matibay ka man kaya, huwag kang pumiyok ha. Yun lang po. Nagigets yung ibig niyan sabihin. Pagdating ng panahon, pag si Sarah na yung nakaupo, sila naman yung magpo-full battle gear, tapos yung kanyang pinaparinggan, yun yung pupuntahan. Oh, galing! Galing magparinig talaga ni Pulo. Ikala mo naman talaga, no? May bitaw. Maliwanag ha. Sila po ay nagpaparamdam na. Sa mga kanilang statements po, sila po ay unti-unti na nilang nire-reveal kung ano yung gagawin nila pag sila yung nakabalik sa Malacanang. Isa lang po. Gaganti sila. Oh, di ba? Oh, yun po yung katotohanan dyan. Ang tibay ng mukha. Oh. Kaya kayo mga pre, pabor po ba kayo dito sa mga sinasabi ni Pulong? Ayan, paki-comment nyo po para mabasa po natin yung inyong kanya-kanyang opinion at kanya-kanyang reaksyon. Ayan ha. Oo. Para naman po mabasa po natin yan. At huwag kalimutang i-share ang video ito mga pre. At huwag kalimutang mag-subscribe. Ayan. Ayan mga pre, pag-usapan naman po natin itong about dito kay Sara Duterte sa kanyang team. Sa kanyang team. Nakakatawa. At nakakaawa lang talaga ang pakinggan tong kampo po ni Sara Duterte. Legit po yan, nakakaawa po sila. Ano po? Kasi ang sabi nila, no, failed to constitute ultimate facts daw. Ayan na. Parang hindi nyo ata alam. Alam nyo ba yung ibig sabihin? Ibig sabihin yan? Ha? Ng ultimate facts. Hindi kasi to school recitation na pwede mong i-technical para makatakas. Impeachment po ito. Hoy, gising! Ay, gising ba? Gising ba? Aba. Hindi kasi ito, recitation na para lang iti-technical mo para makatakas ka, di ba? Nakakahiya. Impeachment po ito. Okay? Pananagutan po ito. Simplihan po natin ito ha. Simplihan po natin. Para malinaw kahit kanino. Kahit yung mga bubon DDS, makakaintindi po dito. Thank you. May natiran tayo ng kape. Kahit yung mga bubong DDS po, makakaintindi po dito. About po dito sa ultimate facts. Okay? Ano po ba yung ultimate facts? Tanong ko po sa inyo. Ito lang po yan. Okay? Sino po yung gumawa? Ano yung ginawa? Kailan po ginawa? At paano po ginawa? Ganun lang po kasimple yun. Basic. Basic na basic. Diba? Ngayon, tatanungin ko kayo. May pondo ba? Meron.
May gumamit ba? Meron, di ba? Meron. May halaga ba? Magkano po yung halaga? 125 million? Siyempre meron. Oh. Oh, hindi kompleto. Ganon kasimple. Diba? Oh. Anong sinasabi niyong kulang? Oh, itong kampo ni Sara Duterte ng mga bobo. Depensa nila palaging alanganin. Oh, hindi ba kayo nahihiya na ginagamit niyo ang batas para iligaw ang tao? Hindi lang po isang tao, taong bayan. Oh, di ba kayo nahiya? At hindi ba kayo naawa dito sa mga uto-utong DDS na to na naliligaw ninyo? Na nauuto ninyo? Kung mahal ninyo ang taong bayan, abay, wag niyong iligaw itong mga bobong DDS na to. Kasi nakakaawa po sila. Diba? Kasi ang totoo niyan, hindi nyo kayang sagutin ang mismong issue. Yung pinaka-issue po, diba? Oh, kung saan napunta ang pera, saan? Sumagot naman po sana kayo ng diretso. In 11 days, wala na eh. Walang sumagot ng matino. Paurong yung sagot. Diba? Oh, doon lang po tayo sa katotohanan kung ano yung totoo. Diba? Doon tayo magpupokus. Hindi problema kung paano isinulat ang reklamo. Ang problema, may nangyari. At imbes na sagutin nyo diretso, tinatakasan nyo gamit ang technicalities. Tama ba yun? Gagamit ka ng technicalities para yung tanong ng taong bayan sa napunta yung perang ito hindi masagot. Ganon. Oh. Ganon ba? Para bang gusto mong maglaro ng... Pinilit ka ng coach mo na maglaro ka ng basketball. Pero ang mangyayari, dahil bobo ka ang mag-basketball, hindi ka marunong, ang gagawin mo, sasabihin mo, hindi ko kaya, coach. Masakit yung tiyan ko. Ganyan na ganyan po yung ginagawa ng kampo ni Sara Duterte. Diba? Yung depensa, pag-iwas, pagtakas. Alam nyo ba kung anong tawag dyan? Palusot. Ang mas masakit pa, ginagawa niyong parang tanga ang publiko. At syempre may maniniwala sa inyo. Kinagat ng mga tangang DDS yung inyong diskarte. Akala nyo ba hindi na natuto ang mga Pilipino? Yung mga matitino po yung tinutukoy ko taong bayan. Hindi po yung mga DDS. Okay? Hindi kami bilang isang totoong tao na hindi po DDS, totoong tao po kami, hindi kami naniniwala sa ganyan. Hindi nyo pwedeng takpan ang katotohanan gamit ang malalim na English na kayo rin hindi nyo maintindihan. Hindi nyo maintindihan yung ultimate facts. In English lang no? Ultimate facts para guluhin yung isipan ng taong bayan. Ay, nako. Isa kayong malaking kahihiyan talaga. Kasi sa dulo po, iisa lang ang tanong. Nasaan na ang pera? Yun po yung sagutin nyo. Huwag na magpaligoy-ligoy pa. Huwag nang maghanap ng technicalities. Nasaan ang pera? Nasaan? Sagutin nyo yan. Dapat diretso, walang paikot-ikot. Dahil kung wala kayong tinatago, hindi nyo kailangang magtago sa likod ng ultimate facts. Nasaan yung pera? Asan, mga pre? Tanong po yan natin, I think ang confidential funds ni Sara Duterte, 600 million plus, tama? Pero yung itatanong muna natin dito, yung 125 million, kasi in 11 days wala na. Pero hindi nila masagot. Ha? Isa kayong malaking kahihiyan sa Pilipinas. Diba? O kayo mga pre, anong reaksyon nyo dito? Paki-comment nga.
Eh tayo sa katotohanan lang po tayo, hindi naman tayo gumagawa ng kwento dito, di ba? Syempre, higop muna tayong kape. Hmm. Alright? Ngayon mga pre, pag-usapan naman po natin si former House Speaker Martin Romualdez. Okay. Alam nyo, kasi dinidiin po siya palagi ng mga kalaban no? Alam nyo, simple lang naman to. Alam nyo ba, ang mga Duterte, bago tayo mag-proceed dito kay Martin Romualdez, ang mga DDS, naalala nyo yung mga sinabi ni Nino Barsaga? Magaling po silang manira. Magaling. Kasi si Nino Barsaga, pinapasiraan nga si Leni Robredo, di ba? Buong Pilipinas nagalit kay Leni Robredo noon. Buong bansa. Dahil ang galing ng mga Duterte mag-utos sa mga vloggers na siraan mo ito, siraan mo yan, siraan mo yan. Ang nangyari po ngayon kay ang nangyari noon kay Leni Robredo hanggang ngayon sinisiraan pa rin naman ginawa na naman po ngayon kay former House Speaker Martin Romualdez. Ginagawa nila yan mga pre, yung paninira. Diba? Simple lang naman to. Huwag na tayong magpanggap na hindi marunong umintindi. Simplihan lang po natin yung ating pag-intindi. Okay? Pinipilit niyong idiin sa flood control issue. Pero ano ang lumabas? Malinaw na malinaw po. Walang liability. Hindi po yan matatawag na opinion. Hindi po yan haka-haka din galing mismo yan. Galing po mismo sa Independent Commission for Infrastructure. Madali po magsalita na magnanakaw ka. Asan yung basihan mo? Asan yung resibo mo? At sinong nagsabi? Sino po yung nagsabi? Hindi kung sino-sino lang. Isang retired Supreme Court Justice pa. Si Andres Reyes. Ang linaw po ng kanyang sinabi. Walang findings of guilt or liability. So, anong pinipilit ninyo? Bakit nyo pinipilit? Ngayon, lilipat kayo dito kay Tubit Tiangco. Tingnan mo na yung panlilin lang sa publiko. Yung panlilin lang po sa publiko. Yung kung malinaw na walang kasalanan, bakit pilit mong binabaluktot? At eto pa mga pre, dinamay nyo pa yung impeachment laban kay Sara Duterte. Parang gustong palabasin na may kapalit daw, may bayaran daw. Okay, kumbaga pag hindi ka pumabor, ay nabayaran ka. Ang tanong ko po sa inyo, hindi lang po kayo nagtatanong. Tanong nilang lahat, tanong ng taong bayan, nasaan po yung ebidensya? Ebidensya tayo. Ebidensya. Porque ba tumae si Sara or si Pulong, kakainin nyo, sasabihin nyo cake? Alam nyo yung tae. Gets nyo? Kasi kung puro paratang lang, ay naku po, kahit ako, kaya ko magparatang. Kung gusto kitang paratangan, walang ebidensya, putangina, kayang-kaya ko. Diba? Kayang-kaya ko yan. Kahit nga kayo, kaya eh. Kasi kung puro paratang lang po, puro ingay lang, alam nyo na kung ano yan. Script na luma. Pananakot, o panlinis ng sariling pangalan. Sa totoo lang, mukhang kayo ang naguguluhan. O baka naman sinasadya nyo talagang lituhin ang tao. Kasi, kung may dapat managot, ilabas ang pruweba. Hindi yung puro salita, puro akusasyon, pero walang laman. At sa kampo ng mga Duterte,
Huwag niyong gawing depensa ang paninira. Hindi niyo pwedeng takpan ang isyo sa pamamagitan ng pag-atake sa iba. Kung malinis kayo, umarap kayo. Kung may ebidensya kayo, ilabas nyo. Ganun lang po kasimple. Pero kung wala, tumahimik na lang po kayo. Okay? Dahil mas lalo nyo lang pinapakita na mahina ang argumento nyo. Pero syempre, dahil expert po kayo sa ganyan diskarte, yung para bang nakikipag-rebuttal kayo at may halong fake news, paninira, diyan kayo magaling eh. Diyan kayo... Kaya pansin niyo mga pre, yung kanyang mga supporter, yung mga banat ng mga supporter, puro panlalait. Supporter nila, panlalait sa Pangulo, sa mga PBBM vloggers. Yun po yung ginagawa nila. Kasi yun lang po yung abot ng utak nila. Nakakahiya naman po. Diba? Mahina po yung utak. Intindihin na lang po natin. Kaya, wag nyo nang ipilit na si Martin Romualdez. Kesyo ganito, magnanakaw, ganyan. Sus, ginawa nyo na yan kay Lena Robredo. Noon, ginawa nyo na. Tapos ngayon, ang pag-iinitan nyo, Martin Romualdez naman. Diba? Naalala ko yung sinabi ni Ninyo Barsagi. Sinong pag-iinitan nyo ngayon? Tapos na si Lenny? Hindi kayo nagtagumpay doon, ano? O ngayon si Martin Romualdez. Kaya, mga Duterte po, nako. Tandaan po natin na ito si Ninyo Barsaga, DDS dati. Lahat ng utos ng mga DDS noon, kasi na i-vlog mo ito, siraan mo si ano, ginagawa po ni Ninyo. Kung ngayon, sino po yung gumagawa ngayon? Na pumalit kay Ninyo Barsaga. Yang banateros na yan. Sila po ang grabe makapanira ngayon. Kasi may amo po sila, ano ba kayo? Akala nyo siguro ano-ano lang sila, yung parang bonjing-bonjing lang na, hindi, supporter talaga ako, matagal na. Katarantaduhan po yan. Huwag po kayong maniniwala sa ganyang pautot. Ha? Huwag po kayong maniniwala sa ganyang pautot. Basta may amo, at paldo sila, ay naku, pagtatanggol, syempre. Kasi sabi ko nga sa inyo, kami lang kung mukha lang kaming pera dito sa, nako, ang gagawin natin, ang gagawin po is, magdidiis na lang kami. Maraming pera dun eh. Sila yung naghahabol ng kapangyarihan, nagpapakawala po ng pera yung mga yun. Ganun po yun. Magtatanong ka sa amin? Bayaran ba kami? Ba't ka nagtanong? Kung na-research mo na lang sana, naghanap ka ng ebidensya, patunayan mong bayaran kami. Magtatanga-tanga. Diba? Wala talaga itong mga kinulang sa utak. Ito, ano lang po natin to idugtong po natin ito kasi si PBBM nag-reply po sa isang page yata ito about dito kay Maureen. So, ayan po basahin po natin, no? Yung reply po ng ating mahal na Pangulo about po dito kay Maureen. So, yung video po ni Maureen, baka sa next vlog po natin, atin po yung bibigyan ng reaksyon. Letter to Mr. President Marcos. So, ayan. May letter po itong si Maureen about kay PBBM. And then, napansin po ito ng ating mahal na Pangulo. Nag-reply po, nag-comment po sa post si PBBM. Sabi dito, "My dear Maureen, your letter has reached me and brought me close to tears and made me very may simor kasi na nakalagay. Pero at least mga pre, ito yung pinapakita ko lang sa inyo kasi
Si PBBM po, ano po yan, pag nakita niyang may nangangailangan po ng tulong, nandyan po agad yung Pangulo. 'Di ba? Nandyan po agad. So, si Maureen po, nakuha niya po yung atensyon ni PBBM. At napakatalino pong batang ito. Itong si Maureen, napakatalino po nito mga pre. And then, yun lang, pinakita ko lang po sa inyo na si PBBM po, hindi po yan snubber. Okay? Hindi po yan snubber. Basta, makita lang na karapat dapat kang tulungan kasi may problema po sa pamilya itong si Maureen about sa atin niya po, no? Siguro, no? Hindi ko pa napanood yung buong video pero ito, viral po ito ngayon. At abangan nyo po yung reaction natin dito sa video na to mga pre. Oo, video po talaga. So, pag nakita ng Pangulo na medyo may pangangailangan po yung tao, hindi po sa pera kundi sa pamilya, nandyan po, no? Tutulong po yung ating mahal na Pangulo at a-action po si PBBM. Yan po ang ating pasalamatan dahil tayo po ay merong Pangulo na hindi po matino po, no? Hindi katulad ng iba manyakis. Susunduin mo yung OFW, makikipaglaplapan ka pa sa harapan ng media. Di ba mga bastos? Pero ito po, no? Palakpakan po natin si PBBM dito. Ayan. So kayo mga pre, anong reaction po ninyo sa video ito? Ayan, comment down below para naman po maging updated po kayo sa mga uploads natin ngayon. And syempre, bago po tayo magtapos sa ating video ngayon, huwag kalimutang mag-like, share, subscribe para naman po maging updated po kayo sa mga uploads natin. At abangan nyo po yung mga upload po natin. Abang-abangan nyo po yan. At share this video, like, share, subscribe, at syempre, follow nyo na po yung ating Facebook page at TikTok mga pre. So hanggang dito lang muna yung ating video. Magandang gabi po sa iyo lahat. Ingat po at kita-kits po tayo sa susunod na video. Magandang araw po sa iyo lahat.